last night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran, my help raised, indifferent to the cause. You looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Ayun na, naka-live na tayo. Sige, no? Habang naghihintay sa iba, ano muna tayo, isang pasada ng books, no? 66 books sa Bible. Recite natin sandali. Sige. Ano na lang tayo? Sunod-sunod, no? Tiga-apat. Okay? Simula sa akin. Ito, tandaan niyo yung sequence. Ako, si Tita Susan, si Gab, Tita Amy, si Jamie, si Siren, Daddy, saka si Mami. Okay? Sige, simulan ko po, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Apat po, Ano yun niyo po para Tita Susan, ikaw next. Nakamute ka, Tita Susan. Deuteronomy, Joshua, Judges, Rome. O, Gab. Nakamute. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings. Tita Amy na. First Chronicles, 2 Chronicles, tama ba? First Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah. Okay. Jamie. Nakamute ka rin. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs. Okay na. Tama na. Teren. Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah. Isaiah. Isaiah, Jeremiah. Ano panag-hoy?
Lamentation. 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 Ezekiel. Hindi niya memorize. Huwag ka mag-ano dyan. Daniel, Oseas. Hindi memorize. Lamentation. Ezekiel. Daniel. Daniel. Hosea. Oseas. Ma'am. Kalimutan. Joe. Joel. Joel. Obadiah. Habakuk. Amos. Joel, Amos, Obadiah. Obadiah, Jonah, Micah. Apat lang. Tama ba? Joel, Amos, Obadiah, Jonah. Okay. Then Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah. Tita Susan. Hagay, Zachariah, Malakay, Matthew. Okay, Gab. Sunod sa Matthew, Gab. Sana po. Matthew. Mark, Luke, John. Mark, Luke, John. Acts ba na? Acts. Si Tita Amy. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians. Okay. Galatians. Jamie. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Seren. First, Second Thessalonians. First Timothy, Second Timothy. Titus, Philemon, Hebreo, Santiago. First Peter, Second Peter, First, Third John, Jude, Revelation. Okay. Kalimutan niyo na yung 66 books. Okay. So, ganito na lang po gawin natin next week po. Bali, bago mag-start, may dalawa pong magre-recite. Yung dalawang magre-recite po na yun, yung buong verses po, no? From number 1 hanggang 15. 15 verses na ba yung memory verses natin? Dalawa. Tapos, mag-a-assign na lang po ako, sisend ko na lang yung schedule para lahat mag-memorize, then lahat makapag recite. Okay? Ganun na lang gawin natin para hindi mawala, no? Sayang din kasi po eh. Sige po, no, bago tayo magsimula, good afternoon sa mga nanonood sa online. So, yun, minememorize po namin yung 66 books. And then, may mga memory verses din po kami na makatulong na laging paalala sa bawat isa. And then, yung 66 books, yun, magandang guide yun para makita natin yung canonized books, no? So, okay, bago tayo magsimula, napakaganda na ma-share ko po ito sa inyo kasi sobrang nakaka-relate din ako dito and yan, gusto ko rin po na ma-remind kayo dito sa bagay na to. Teka po, hindi ko na-share yung audio, no? Okay. Kinig po tayo, no? 1 minute lang to. If I have a very low view of God, a very common, general, evangelical view of God that is somewhere just above maybe Santa Claus, then ideas of holiness and fear, ideas of trembling and respect are going to be very foreign to me. God is going to appear to me more to be something like a grandfather figure that really doesn't take justice or sin that seriously. But if I will get into the scriptures, a wise pastor many years ago told me this. He said that he would take his entire church through this series in which they would study through the entire Bible in a year. And he said it was amazing. He would have people coming up to him and saying, when I got through the first 5 books of the law, I was trembling. I never knew God was like that. So what happened? They come to know the fear of the Lord by simply
considering God's inspired revelation. It all goes back to knowing Him. Okay. Yun po, no? Very, very short. Ano po yung sinabi doon ni Paul Washer, no? So, simply, sinabi niya po doon yung yung danger, no? Yung danger po kapag meron po tayong low view of God. Yung mababang pagtingin po sa Panginoon. Kapag ganun po tayo, kapag may mababa po tayong pagtingin sa Panginoon, para sa atin, parang ano lang siya. Yung sinabi niya na parang grandfather figure lang, or parang onting mataas lang siya kay Santa Claus, or kung paano po tinuturo ng mga modern evangelicals yung may mababang pagtingin, no, sa Panginoon. And then nabanggit niya doon na meron daw pastor na nag-share sa kanya na napakaganda daw na naging epekto nung binasa nila, inaral nila yung unang 5 libro ng Old Testament. Ano po ba yung unang 5 libro? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At ano po yung sabi nila, ano po yung na-realize nila na di ba na-realize na ganun pala ang Panginoon. Ganun sila natakot sa Panginoon. Ganun nila nakita kung gaano kabanal ang Panginoon. And bakit ko po yung sinasabi sa inyo? Kasi di ba sabi ni Paul Washer na natutunan nila, and even kumbaga mas naging yung pananaw nila sa Panginoon. Sabi nga ni Paul Washer, by simply reading or taking kung ano po yung scripture, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And di ba kung matatandaan nyo po, lagi ko din po sinasabi sa inyo na yun, testimony ko talaga yun, patotoo ko talaga yun na sa pagbabasa ko ng, yun nga, yung first 5 books pa lang, dun ko po nakita kung gaano po kabanal ang Panginoon. Kung matatandaan nyo, sinasabi ko, hindi talaga pwede na lang-langin lang natin yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pamumuhay natin bilang mga niligtas na ng Panginoon. Hindi talaga natin pwede siya ganunin lang. Kasi kung babasahin nga po natin yung first 5 books, doon nyo po makikita na yung kabanalan po talaga ng Panginoon. So, ganun din po yung sinasabi ni Paul Washer. So, bakit ko po yung shinare? Mahalaga po talaga na meron po tayong high view of God. Wag po talaga nating ibababa kung ano po ang katangian ng Panginoon. So, lagi yun maging paalala sa atin na we are serving a holy God. Banal po siya. And lahat ng mga lalapit sa Kanya ay dapat na ituring siyang banal. So, yun. Patuloy nyo pong basahin yung yung Old Testament para mas makilala nyo po ang Panginoon, kung paano niya dinidil ang kasalanan, paano niya hindi pinapahintulutan na lapastanganin yung pangalan niya. And so, makakatulong yun sa atin sa pamumuhay natin na hindi na talaga yung para-barabay lang, hindi na yung pamumuhay na parang basta lang, no? Basta Kristiyano ako, ligtas ako. Hindi po ganon. But yung talaga yung salita na reverence. Ano ba yung reverence? Deep respect. Yung malalim na respeto, yung malalim na, and then yung mataas na pananaw talaga sa Panginoon, no? So wag po natin 'yun aalisin lagi, no? Ganun po kahalaga 'yun. So sige po, sa ating pagsisimula, papatuloy po tayo sa John 3 verse 16. God willing, matapos natin hanggang 21 para next week ibang topic na po tayo. So basahin ko po yung verse 16 and then mag-pray po tayo. Verse 16 of John chapter 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ikaw ay banal. Ikaw ang soberano sa lahat. At
walang bagay na kalapastanganan ang iyong papahintulutan. Di mo po hayaan na iyong pangalan ay lapastanganin at may mababang pananaw sa mga tao, O Diyos. Hindi, Lord, pinatunayan mo na ikaw ang dakila at higit sa lahat. At patuloy po kaming nananalangin na may pasasalamat sa iyo na sa kabila ng iyon, pinakita mo rin ang iyong pag-ibig na iyong pinagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng iyong tanging anak na si Jesucristo. At salamat dahil sa napakagandang salita na ipinagkaloob mo sa amin at ngayon na aming pinag-aaralan. Naway patuloy pong maunawaan ng bawat isa at patuloy ka naming makilala at lubos naming maunawaan ang kayamanan ng iyong biyaya, kayamanan ng pamana na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, ikaw po ang magbigay ng puso na mapagkumbaba, tatanggapin at lakas upang isabuhay po ang iyong salita, ang iyong kalooban para sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so John 3:16, no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niyang kanyang tanging anak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maganda to na maunawaan natin kung ano po yung sinasabi dito. And again, sabi ko nga po kahapon, napakahalaga po na tingnan natin siya na buo. Okay, wag lang po yung John 3:16 alone. Okay? Kasi magkakaroon talaga tayo ng ibang pananaw and then madidegrade natin yung talaga yung ibig kahulugan nitong John chapter 3, no? So, tandaan niyo po 'yon. Sige. So, sino po ang makakapag-share, no, sa kanila pong napag-aralan patungkol po dito sa very very popular na verse, no? So ano po marinig, gusto ko lang po muna marinig yung niyo po, ma-share niyo po. Anyone? Share niyo lang po muna yung niyo, no? So marami nga po nagsasabi or nagtatanong, paano ba ako maliligtas? So isa sa mga bagay na sinasagot ng marami is John 3:16. Maniwala ka. Bakit? Kasi yun nga, for God so loved the world na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So yun po talaga yung laging tinuturo natin. Pero okay, wag po natin siyang tanggalin sa context, no, ng talata na to. Balik natin siya sa konteksto. So ano po talaga yung sinasabi ng John 3:16? Ito ba ay patungkol sa pagbibigay ng ideya or pagtuturo kung paano maligtas? Yun po ba yung sinasabi ng John 3:16?
So again po, no, tingnan niyo po yung kabuuan. Huwag po yung John 3:16 lang. Although John 3:16 tinatanong ko, tingnan niyo po yung kabuuan. Sige, basahin po natin yung no? Simula sa 14. Basahin ko po yung 14. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, kailangan din, okay? Bibigyan ko po ng diin yan. Kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ulitin ko po yung pagkabasa ko po. No? Kinig po kayo. Kailangan din namang itaasan ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Okay, ganun po yung pagkabasa. Ganun po yung tamang pagkabasa. No? Actually, no? So, ano po yun? Anong pinapakita nun sa ganung pagkabasa? Ano po yung kabaga ina-highlight nun? Ano po yung ina-highlight niya? Yung nakagawian ba natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya? Yun ba yung tinutukoy nung verses na yun? Yun ba ang pinapakita nun? Or iba? Yung ano po. Sige, Gab. Pag-ibig ng Panginoon. So, yung na-highlight yung pag-ibig. Hindi yung pananampalataya. Tama ba, Gab? Na-gets ko ba ng tama yung sinasabi mo? So, sabi po ni Gab, ang ina-highlight pala is yung love. Hindi yung paano. But ina-highlight dito yung love daw ni God. Sige, tumatango po si Jamie, no? Ba't tumatango ka, Jamie? Yung sa akin naman, kumbaga, di ba yung sa una, yung una natin mga pinag-aralan, yung kay Nicodemus kasi, hindi din siya, kumbaga, steps para maging born again. So, same lang dito kasi nga, connected siya lahat. Kumbaga, itong John 3:16, kumbaga, statement lang din siya. Okay. Ayan po, sinabi ni Jamie, binalikan niya yung una sa verse 1 ng chapter 3 na ang sinasabi, hindi nagbibigay ang Panginoon ng paraan para ma-born again. But, itinama ng Panginoon yung pagkakaunawa dapat ng anong ibig sabihin ng binuhay muli. At lagi nating tandaan, ang pinupunto po doon ng Panginoong Hesus, ang pagkabuhay muli ay gawa ng Diyos. Di ba? Ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang espiritu ng espiritu. Then sinabi niya pa, ang hangin, hindi mo alam saan nagmula. Hindi mo alam kung saan pupunta. Pero nararamdaman mo, naririnig mo. Ganon din ang ipinanganak sa espiritu. Ibig sabihin, hindi mo alam. Wala kang ginawa para ipanganak. Kasi hindi mo alam. Yun ay gawa ng Diyos. Kasi nga, spiritual yun na bagay. Diba? And then, bago po ito, kahapon na pag-usapan natin, na pinakita doon ng Panginoon na, diba, itong nagbibigay ako ng mga patotoo patungkol sa mga makalupang bagay pero hindi mo matanggap. Diba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. And then, sabi niya, paano pa kaya kung yung makalangit na? And then sabi niya, walang ibang pumunta.
Walang ibang nagmula sa langit, kundi yung bumaba mula sa langit. And siya yun. And then bigla siyang nagsabi, nung binanggit niya yung kay Moises, na pagpapakita ng isang bagay na hindi natural, it is supernatural, na titingin ka lang doon, maano ka na, gagaling ka na. And then bigla niyang sinabi, gayon din naman, 'di ba? Yung sa verse 14. 'Di ba? Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas, kailangan din daw itaas ang anak ng tao na tumutukoy na kailangan niyang mamatay. So ngayon, ang binabanggit niya dito is gaya nung ahas na itinaas ni Moises para gumaling yung mga titingin doon. Okay? Pero hindi ang focus po doon is hindi yung pagtingin sa ahas, but ang focus doon yung ahas na kung saan nagmumulang kagalingan. Kaya kailangang itaas yun ni Moises para may kagalingan sa mga titingin. Ganon din daw ang anak ng tao, kailangan niyang itaas. Ibig sabihin, yung itaas, literal na itaas sa puno, yung sa krus po ba? Yun yung sinasabi niya dito, yung binabanggit niya, kailangan kong itaas sa krus. Ibig sabihin, kailangan kong mamatay. Bakit? Verse 15, yun yung dahilan. Upang. Okay? Ito yung dahilan bakit kailangan kong mamatay. Upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, napag-usapan natin kahapon, hindi ito patungkol sa paraan para ikaw ay maligtas. But sinasabi dito, yung kamatayan niya ay kailangan para sa kaligtasan. You see? Hindi ito patungkol sa kung paano ka maliligtas. Patungkol po ito sa paano ka niligtas. You see? Hindi sa paano ka maliligtas. But ito ay patungkol sa paano ka niligtas. And so, ang connection nito is John 3:16. Ulitin ko po. Kailangan ding itaas ng anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat gayon na lamang. Yun ang ganun yun Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So ano yung John 3:16? Nagpapakita ng paraan? Hindi. Ba't anong pinapakita nun? Yun nga, sinabi ni Gab. Ang focus doon yung love. John 3:16, sabi ni Jamie, is statement lang. Bakit yun ginawa ng Ama? Bakit namatay ang anak? At ang dahilan is ang verse 16, sapagkat, you see? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung focus, yun yung sinasabi dito. Okay? Kumbaga, ang sinasabi po ng Panginoong Hesus kay Nicodemo dito, kung ano yung origin ng pagliligtas. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak. Okay. Binanggit ulit dito yung upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Kasi nga po, formally, binibigay ng Panginoon ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Again, sige Dad, panoorin mo na lang to Dad. Formally, okay? Formally, formal na pagbibigay ng Panginoon ng kaligtasan is sa pamagitan ng pananampalataya. Pero ang sinasabi po dito sa John 3:16 is ano yung nag-udyok? Okay? Ano yung nag-udyok ng pagliligtas ng Panginoon? At yon ay ang pag-ibig niya sa sanlibutan. Pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya tayo ay niligtas. Ito po ay statement lamang. Okay? Statement lamang ito kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. That's it. Yun po ang John 3:16. You see? Naintindihan niyo po yun? Okay? And verse 17, sapagkat, okay, ito, another
reason kung bakit namatay or mamamatay ang anak ng tao, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Sisi, paano ka maliligtas? Sa pananampalataya? No, maliligtas ka sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Jesus. So, kumbaga, hindi talaga big deal dito yung pananampalataya. Hindi big deal dito yung manampalataya ka. But, ang sinasabi dito sa John chapter 3, the main thing po talaga dito is yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos na pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbigay niya, or ano yung sa John 3:16, ipinadala niya ang kanyang bugtong or tanging anak. Ganon niya pinakita ang pag-ibig niya. At dahil doon, tayo ay naligtas. You see? Nagets niyo na po. So, again, tanggalin na po natin sa mga isipan natin na ang sinasabi dito is paraan upang maligtas. Hindi. Ang sinasabi po dito, statement ng pagliligtas. At kung bakit yun ginawa, yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. That's it. Yun po yung John chapter 3, specifically verse 16. Dahilan lang yun bakit yun ginawa ng Panginoon. At bakit po hindi po natin hina-highlight yung pananampalataya? Sige, tanong ko po sa inyo. Bakit hindi natin hina-highlight yung pananampalataya? Although, yun nga, yun yung pamamaraan para formally ipagkaloob yun ng Diyos sa atin. Okay? Pero bakit hindi natin hina-highlight yun? Unang-una, dahil nga hindi po yun ang highlight ng John chapter 3. Okay? Pero bakit natin masasabi na hindi highlight yung pananampalataya ng isang tao? Bakit? Nabanggit na po ito kanina. Yun yung dahilan, yung nabanggit kanina. Bakit hindi highlight ang pananampalataya? Again, babalikan nyo dapat yung buong konteksto. Na-gets nyo po yung tanong ko? Okay? Bakit highlight dito is yung love and yung pagpapakita, paano pinatunayan yung pag-ibig, and that is pagpapadala ng kanyang anak. Okay? Ang tanong ko lang, bakit hindi, although dalawang beses sinabi, di ba? Sa verse 15, upang ang sinumang sumampalataya. Verse 15. Verse 16, upang, sa verse 16, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya. Although nabanggit yun. Pero bakit hindi talaga yun yung main na tinutukoy dito na, pananampalataya. Bakit po? Kasi, okay, bigyan ko kayo ng clue. John chapter 3, verse 3 and verse 5. Yung sa ano po ba yung pagbabautismo yung espiritu. Kasi espiritu po yung highlight dito. Yung parang yung birth ng spirit. Okay. So, narinig niyo po yung sinabi ni Gab? Okay. Tama po 'yon. Kasi bakit hindi talaga ang highlight dito yung pananampalataya? Kasi nga po, even ang pananampalataya, work po 'yun ng God. Okay? Work 'yon specifically ng third person ng triune God, at 'yon ay ang Espiritu Santo. Kaya nga 'di ba John 3 and 5, walang sino mang, 'di ba? Malibang siya ay pinanganak muli, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po issue dito yung faith. Kasi even faith, work yun ni God sa'yo. Kasi kung hindi ka bubuhayin muli,
hindi ka i-regenerate, okay? Yun po yung theological term dito, no? Regeneration. Yun po yung tinatawag na regeneration, yung pagiging born again. Regeneration po yun, okay? Ibig sabihin, binuhay kang muli sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay? So, ibig sabihin, hindi isyong pananampalataya kasi kung hindi ka naman binuhay muli ng Espiritu Santo, hindi ka talaga mananampalataya sa Panginoong Hesus. 'Di ba? Naintindihan niyo po 'yun? Kaya, ang kabuuan talaga ng John 3 is pagpapakita ng pagliligtas ng Diyos. Paano tayo niligtas ng Diyos? Okay? At yun ay dahil sa pag-ibig niya sa pamagitan ng pagpapadala niya sa sanlibutan sa kanyang bugtong na anak. Yun po talaga ang binabanggit sa John chapter 3. You see? Hindi po steps para maligtas, but statement ng pagliligtas. Malinaw na po ba yun sa atin? Actually, mas magiging malinaw pa to pag natapos natin hanggang verse 21. Napaka-clear. Okay? Okay, so, yun, sana na nakukuha na po yun ng bawat isa. And verse 17, ito i-connect natin to sa 18 and 19. Tingnan niyo po. May tanong po ako sa inyo Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Okay? So, ibig sabihin, ito talaga yung purpose. Pagliligtas. You see? Kaya verse 15, kaya kailangang itaas ng anak ng tao. Kasi nga, sinugo siya ng Diyos upang hindi hatulan ng sanlibutan, kundi upang maligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. You see? Okay? Nakikita niyo na po yan. Now, verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Okay, balikan ko po yung 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan. Pero sa 18, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Paano po natin i-reconcile tong dalawang verses na to? Parang nagko-contradict po ba siya? Sa pagkabasa nyo, no? Parang nagko-contradict po ba siya? Pinadala ang anak, hindi para hatulan. Pero sa 18, sasabihin mo na ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Paano natin i-explain yun? Sabi, hindi siya pumunta upang hatulan. Bakit ngayon sa 18, yung hindi sumampalataya, hinatulan na? Diba? So, paano po yun? Hindi po ba kayo nalito doon? Paano po natin explain yan? Okay. So, again, lagi po nating tandaan, hindi po nagko-contradict no, ang salita ng Panginoon. Pero bakit ganito yung pagkakasabi? No? Kasi ganito po yun.
ang purpose po talaga, ang dahilan po talaga bakit po pumarito ang anak is para sa pagliligtas. That's it. Para po sa pagliligtas. Kaya lang, dahil sa pagliligtas niya, okay? Dahil sa pagliligtas niya, kabalikat nun is yung paghatol, or kabalikat po nun is yung mahatulan yung mga taong hindi sumasampalataya sa kanya. That's it. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Hindi siya pumunta upang hatulan. Kaya lang, sa pagpunta niya at pagliligtas niya, yung mga hindi sumasampalataya sa kanya, automatic yun. Paghatol po ang darating sa kanila. Bakit? Kasi ito po yung explanation sa salita sa John 3:16 na, di ba? Tingnan niyo po yung, balik tayo sa John 3:16 ha. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Again, yung popular na pag-interpret nitong ng Diyos sa sanlibutan ay namatay si Jesus para sa lahat, nasa sa inyo na kung pipiliin nyo siya or hindi. Yun po yung popular na pagka-interpret niyan. Which is mali po yun. Kasi ang kamatayan po, ang pagkamatay po ni Jesus, ano po yan? Sigurado po yan na kabayaran. So kung sasabihin mo na yung kamatayan niya ay para talaga sa lahat, dapat ligtas ang lahat. Simple logic lang po yun. Kung namatay ang Panginoong Jesus para sa lahat, di ibig sabihin ligtas na lahat. Okay? Okay? Kasi binayaran na eh. Pero ano bang ibig sabihin talaga ng sa gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Malaking tulong po yung verse 17 tsaka 18. Kasi bakit po merong hinatulan na? Kasi merong hindi sumasampalataya. Okay? Kaya sila hinatulan. Ibig sabihin po, yung sinabi na gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang ibig sabihin pala noon, kasi sa lahat ng tao, okay? Sa lahat ng tao mula noon hanggang ngayon, hanggang sa sumusunod pa, hanggang sa darating na mga panahon, iisa lamang ang tagapagligtas. And kung hindi ang tao ay hindi sumasampalataya sa nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo, sila ay hinahatulan. You see? Yun po ang ibig kahulugan nung sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibig sabihin, ibinigay niya yung tanging nag-iisang tagapagligtas. Kaya nga 'di ba kung merong hindi sumasampalataya sa kanya, they will be judged. Sila ay condemned, sila ay hinatulan na kasi wala nang ibang daan para sa kaligtasan, nag-iisa lamang at yun ay yung kanyang tanging anak. Yun po ibig sabihin ng John 3:16. Hindi po yun namatay ang anak para sa lahat. Okay? Namatay siya para sa sanlibutan kasi iisa lang, siya lang ang daan. Kaya nga John 14:6, ako ang daan. Diba? Ang katotohanan at ang buhay at walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sinabi ng Panginoong Hesus. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng John 3:16. You see? And okay, malinaw po ba? na-explain po ba? Nabigyan po ba ng linaw sa bawat isa? Again, hindi to para sa lahat. Yung kamatayan niya hindi para sa lahat. Kaya lang, they are condemned kasi nga iisa lang ang daan para sa kaligtasan. At kung hindi mo yun, kung wala kang pananampalataya doon, you are condemned. You see? Okay? And, ano ang hatol? Diba? Ano ang hatol? Verse 19. At ito ang kahatulan. Okay? At ito ang kahatulan. Na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa
ay masasama. Now, take note of this, mga kapatid. Ang sanlibutan, nakita po nilang ilaw. Hindi po sila ignorante sa ilaw. Alam po nila na may dumating po na tagapagligtas. Okay? Pero, ano po yung naging desisyon nila? Inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. So, hindi po ito yung sinasabi ng marami na hindi kasi nila kilala, hindi nila nalalaman. Hindi po. Okay? Alam nila na may tagapagligtas. Kaya lang iniibig nila ang kanilang kadiliman. Dahil ang kanilang mga gawa ay masasama. At bakit po? Bakit ayaw nila? Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. You see? Kaya't hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Bakit mo ba hindi, ito, nangyari na to sa atin. Bakit mo tinatago yung kasalanan? Dahil nahiya ka? Pwede yon, isang dahilan. Pero tinatago po natin ang isang bagay na mali. Kasi gusto natin ito patuloy na gawin. Kasi iniibig natin yun. Tama? Totoo yan. Kaya mo itatago kasi gusto mong patuloy yun eh. Kasi kapag nalaman yun, sasabihin ka talaga na i-stop mo na yan, mali yan, di ba? Kaya patuloy tayo nagtatago. Ganon din pong sinasabi nito. Yung mga tao po na nag-reject sa ilaw, is ayaw nilang pumunta sa ilaw kasi alam nila na mahayag, malalantad yung kanilang mga masasamang gawa. At ayaw nila yung bitawan. Kaya hindi sila lumalapit sa ilaw. Pero bakit po ganito ang pagkakasabi? Para mahayag sa atin na yung pagliligtas ay nasa Diyos talaga. Bakit? Verse 21. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Bakit? Para maligtas sila? Yun bang dahilan? Hindi. Hindi. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang, ano yung dahilan? Malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Yung salita pong naaayon dito, hindi po yung ginagawa niya yung gusto ng Diyos. Well, yes, ganun po yung ginagawa niya. Pero yung salita po na naaayon dito is ang ibig sabihin talaga niyan sa Greek word is nagmula. Okay? Nagmula sa Diyos. Ibig sabihin, siya po ay lumalapit sa ilaw para mahayag sa lahat na nagagawa niya yon dahil yon ay buhat sa Diyos. Yon ay gawa ng Diyos. Which is, babalik tayo doon sa John 3 verse 3 at 5. Na malibang ikaw ay binuhay muli, hindi mo makikita ang karya ng Diyos. So, verse 21 is tuldok, no? Na pinapakita na kung ang isang tao ay naligtas man, okay? Kung ang isang tao ay naligtas man, dahil yon ay buhat sa Diyos. Dahil siya ay binuhay muli. You see? Kaya nga sabi ko po, pag binasa natin John chapter 3, huwag nyo talagang kakalimutan yung kabuuan na pinag-uusapan nila. So ibig sabihin sa kabuuan, ang sinasabi po talaga ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, you must be born again at yan ay gawa ng Diyos. Okay? Kailangan kong mamatay dahil yon ang paraan upang iligtas ang mga sasampalataya. You see? Ang mundo, ang pag-ibig talaga, ang gusto talaga nila, ang kasamaan, hindi ang ilaw. Ngunit ang mga nasa ilaw, makikita talaga, kumbaga magmamanifest talaga sa kanila kasi lalapit talaga sila sa ilaw. At bakit yun mangyayari? Bakit kailangan mangyari yun? Bakit kailangan mangyari na sila ay lumapit sa ilaw? Upang mahayag, upang malinaw na mahayag na yung ginagawa nila, na yung paglapit nila sa ilaw ay naayon sa Diyos.
ay buhat sa Diyos, ay gawa ng Diyos. So yun po, di ba? Naintindihan niyo po yun? So ibig sabihin, yun talaga yung konteksto ng John chapter 3 verse 1 hanggang 21. No? Hindi ito pagpapakita ng steps paano maligtas. Hindi. But pagpapakita ito kung paano niligtas ng Diyos yung mga binuhay niyang muli. At yan ay mahayag. Yan ay hayagan. Bakit? Kasi nga, 3:21, ang gumagawa ng katotohanan lapit sa ilaw upang mahayag, upang malinaw na mahayag na yun ay gawa ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. You see? Okay? So, praise God, no? Na naunawaan natin, nakita natin na ang kaligtasan talaga buhat sa Diyos. Buhat sa Diyos. Amen? So, kaya nga lagi nating sinasabi, kung tayo man ay naniniwala sa Panginoon, pasalamatan natin siya. Kasi, niya yun gawa niya yun. Diba? Dahil sa biyaya. Kaya nga, diba, Ephesians 2, dahil sa biyaya, kayo naligtas. Diba? Bigay yun Diba? Dahil sa biyaya, kayo naligtas. Very clear, diba? Very clear na statement. Hindi dahil sa gawa nyo, hindi dahil sa kagustuhan nyo. Biyaya lang yun. Diba? So imagine, no? So, anong gagawin natin? Purihin ang Diyos. Diba? Yun lang talaga. Kaya nga, diba, meron pong, kung matatandaan nyo yung catechism, yung katuruan ba? Number 1, ano yung layunin at pinaka-dahilan or pinaka-purpose talaga ng isang tao? To enjoy and to glorify God. Diba? Enjoy na lang, no? Hindi mo, ano ba enjoy? Hindi mo na pagtatrabahuan, enjoy mo na lang yung benefits, kumbaga. To enjoy and glorify God, luwalatin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Yun na lang yung buhay natin. Bakit? Yung pinaka-purpose ng buhay natin. Bakit? Kasi sa biyaya tayo naligtas. So ano yung response mo sa biyaya? Thanksgiving, di ba? Pasasalamat, pagpupuri, di ba? Hindi na sinabi na kailangan ganito, ganyan. Hindi, i-enjoy na lang. And give thanks, glorify Him. Di ba? Very clear po ang word. Very clear po. So, pasalamatan po natin siya. Okay? So, again mga kapatid, sa biyaya, bawat isa sa atin ay naligtas. So, mamuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pasalamatan natin siya lagi sa lahat ng oras ng ating mga buhay. See? Paano bang hindi ka may in love sa Panginoon? No? Kaya kilalanin niyo po siya. Patuloy niyo po siyang kilalanin. No? Okay, yun na lang gagawin natin. Kilalanin lang siya. Pero syempre, sabi nga sa John 3:21, gagawin natin katotohanan para mahayag, para malinaw na mahayag na yung kaligtasan natin, buhat niya. Di ba nakita niyo yun? Kaya yung obedience, yung pagsunod sa Kanya, yung pamumuhay ng may disiplina, pamumuhay ng ayon sa kalooban niya, resulta lang yun Di ba? Ano na lang yun? Product na lang yun. Produkto, no, ng pagliligtas niya. Okay? So, sige po. Dito na po tayo. At next week, magsisimula tayo sa verse 22. No? Panibagong topic na po yun. Sige. So, tayo po ay manalangin. Biglang pagtatapos. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, dahil ang kaligtasan ay buhat sa iyo. Tiyak ang kasiguraduhan. At sabi mo nga sa iyong salita na ang bawat sumasampalataya sa iyo ay mahayag talaga ang mga pamumuhay na tama. Dahil ito upang mahayag na lahat ng iyon ay buhat sa iyo, O Diyos. Dahil sa biyaya kami naligtas. Sa iyong pag-ibig na iyong ipinakita sa pagpapadala ng iyong tanging anak.
at sa pagbubuhay muli sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, O Lord, sa napaka-perpektong pagliligtas mo. Kaya ang aming kaligtasan ay hindi mawawala dahil ang pagliligtas ay nasa iyo. Hindi sa aming kamay, kailanman hindi sa aming gawa. Kaya ikaw lamang, Lord, ang papupurihan. Kaya ang mga magmamayabang ay magmamayabang sa iyo, sa Panginoong Hesus, na siyang may gawa nito. Salamat, Panginoon, at patuloy mo pong punuin ang bawat isa ng iyong pag-ibig at pagkaunawa at pagkakilala sa iyo, nang kami ay patuloy na maudyok, na mamuhay para sa kalwalatian mo. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang papurihan sa lahat. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you po, no? And God bless po sa bawat isa. So bukas po, no, 7 p.m. sa Night of Psalms, Hymns, and Prayers. Bye-bye. God bless. Thank you. Ingat. I once was lost in darkest night.